Ang pag-atake sa isang paaralan sa Minab, Timog Iran ay pumatay na mahigit 150 katao. Ang pag-atake sa isang institusyong pang-edukasyon ay isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa digmaan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Sa ngayon, ayon sa panig ng Iran, yan ang impormasyong inilalabas nila. Pero ayon sa mga Amerikano, nagpapatuloy pa raw ang investigasyon. At hindi raw maaring sabihin na sinadya ang pag-atake sa paaralan. Wala pa ring umaako ng responsibilidad. Nag-anunsyo ng investigasyon ng Estados Unidos at Israel. Sabi ng mga Amerikano, hindi nila tinatarget ang sibilyang lugar. Nagpahayag pa ang embador ng Israel sa UN nang hinala na posibleng mga sundalong Iranian ang nasa likod ng pag-atake. Kapag pinag-uusapan ng mga Iranian ang pag-atake sa paaralan, nakakalimutan nilang banggitin na nasa loob ito ng military complex ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Napatunayan na may magkasanib na lohistika ang base militar ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon at ang paaralan. Maaaring ginamit ang paaralan bilang panakip sa aktibidad ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon dahil alam ng rehimen na sa internasyonal na batas, kahit nasa teritoryo ng militar ang gusaling sibilyan, hindi ito maaaring atakihin. Gaya ng inyong naintindihan, ayon sa internasyonal na batas, ang pag-atake ng Estados Unidos sa paaralan, kung yun nga ang tinamaan, ay hindi kailanman mapapangatwiranan kahit pa ito ay nasa loob ng teritoryo ng military complex. Корпуса стражей Исламской революции. Sa episode na ito, iminumungkahi kong pag-aralan natin ng mahinahon at walang kinikilingan ang kwentong ito at tipunin ang lahat ng nalalamang impormasyon. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng komento sa ilalim ng video na ito. Malaki ang tulong ito sa pagpapalaganap ng YouTube content, kaya lubos akong nagpapasalamat. Paki-subscribe din sa aking Telegram channel. Makikita ang link sa video description. Doon namin agad inilalatala ang bagong balita. Bakit na ba ito nangyari at naging sanhi ng mainit na diskusyon? Ayon sa pahayag sa Tehran, ang elementaryang paaralan na Shajaret Tayyebe sa Minab sa timog ng Iran ay tinamaan ng rocket attack sa unang araw ng operasyon ng Estados Unidos at Israel noong ika-28 ng Pebrero. Sa bilang ng mga nasawi sa mga sibilyan, ito pa lang ang pinakamadugong insidente simula ng digmaang ito. Iniulat na tumama ang rocket sa paaralan habang may klase sa umaga. Sa Iran, ang linggo ng pasukan ay mula Sabado hanggang Huwebes. Noong Pebrero 28, habang inaatake ng Estados Unidos at Israel ang bansa, may pasok pa sa paaralan. Nagutos ang mga autoridad ng Iran na isara ang mga paaralan ilang sandali matapos magsimula ang pag-atake bandang alas 9:40 ng umaga ng Sabado. Mahalaga ring tandaan ang oras na ito. Sabi ng mga magulang ng mga namatay na bata na abisuhan sila tungkol sa digmaan at pinakiusapan na kunin ang kanilang mga anak sa paaralan. Nang dumating ang mga magulang para sunduin ang kanilang mga anak, sa kasamaang palad, wasak na ang paaralan. Ang raketang hinihinalang tumama sa paaralan ay sumira sa hindi bababa sa kalahati ng 2 palapag na gusaling konkreto bandang alas 10:30 ng umaga. Bilang resulta, 12 ng batang babaeng mag-aaral edad 7 hanggang 12 ang nasawi. Iniulat ang pagkamatay ng 175 katao, karamihan sa kanila umano'y, bagaman dito ay dapat tandaan ang isang napakahalagang punto. Magkakaiba ang datos ng bilang ng nasawi. Noong Martes, sinabi ng punong piskal ng Iran na 168 katao ang nasawi. Ayon kay Hossein Kermanpour, ang pinuno ng Departamento ng Ugnayan sa Publiko ng Ministry ng Kalusugan ng Iran, tinatayang 180 bata ang nasawi sa pag-atake sa paaralan. Iniulat ng Mer News na konektado sa mga autoridad ng Iran na natukoy pa lamang ang pagkakakilanlan ng 79 na batang nasawi. Hindi mapatunayan lahat ng impormasyong ito dahil walang kanluraning mamamahayag sa teritoryo ng Iran. Pero ang tiyak na alam sa ngayon ay talagang naganap ang pag-atake sa paaralan. At sa kasamaang palad, lahat ng mga naunang ulat, kabilang na ang mula sa mga komunidad ng OSINT at sa kasamaang palad, pati na rin ang akin na nagsasabing walang naganap na pag-atake ay napatunayang hindi totoo. Noong Martes, inilibing ang ilan sa mga nasawi gamit ang mabibigat na makinarya para maghukay ng 5 hanay ng libingan. May 100 sa sementeryo na humigit kumulang 8 kilometro ang layo mula sa paaralan. Itong litrato na ito ang nakikita ng lahat na yon. Kumakalat ito sa internet. Ipinakita sa telebisyon ng Estado ng Iran ang libing. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang alam natin tungkol sa paaralan at higit sa lahat, ang lokasyon nito. Kailangan nating maging mahinahon sa pagharap sa sitwasyong ito.
Ang lungsod ng Minab ay matatagpuan sa lalawigan ng Hormozgan sa timog silangan ng Iran. Ito ay isang estratehikong mahalagang reyon para sa Iran na nasa baybayin ng Strait ng Hormuz at Persian Gulf. Ang lungsod na ito ang sentro ng operasyon ng hukbong dagat ng hukbong bantay ng Islamikong Revolusyon. Ang mga hukbong dagat na yon ang kasalukuyang nagbablockade sa Strait ng Hormuz. Dahil dito, naging isang lungsod sa mga target ng pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Ang paaralang sa Jaret Tayyebe ay matatagpuan mga 600 metro mula sa base ng hukbong dagat ng Korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon sa complex ng Syed al-Shuhada. Kasama rito ang punong tanggapan ng Missile Brigade na ASIF, isa sa pangunahing unit pambomba ng hukbong dagat ng Korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. At ang pinakamahalaga, ang paaralang ito ay matatagpuan malapit sa base ng IRGC hindi nagkataon lang. Ang paaralang ito ay kabilang sa network ng mga institusyong edukasyonal na konektado sa hukbong dagat ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Pangunahing para sa edukasyon ng mga anak ng mga sundalo ng IRGC ang mga ito. Gayunpaman, kailangan kong sabihin ito at sasabihin ko ito. Ang sinadyang pag-atake sa paaralan, ospital o iba pang sibilyang pasilidad ay itinuturing na krimen sa digmaan, hindi mga piling pag-atake. Ito rin ay paglabag sa internasyonal na batas. At isa pang mahalagang punto. Ayon sa datos ng International Committee of the Red Cross at Red Crescent, kahit na ginagamit ang mga paaralan para sa layuning militar, inaatasan ng batas, ng internasyonal na batas, ang mga panig na iwasan o bawasan ang pinsala sa mga sibilyan at infrastruktura, kahit na ang mga paaralang ito ay nasa loob ng isang pasilidad militar. Sa praktika, madalas tamaan ang sibilyang pasilidad tuwing digmaan dahil ginagamit ito ng mga mandirigma bilang panangga. Agad kong bibigyan diin ang isang napakahalagang punto. Sa mga satellite images, makikita na noong 2013 pa lang, ang gusali ng paaralan at ang base ng hukbong dagat ng IRGC ay pinagsama na sa iisang lugar. Direktang nag-uugnay ang mga kalsada sa kanila. Noong 2016, pinalibutan ng pader ang paaralan na humiwalay dito sa base, kaya nabuo ang 3 sektor sa loob ng military base, kabilang ang paaralan. Ang espesyal na klinika na Shahid Absalan at ang military complex na Syed al-Shuhada. Dapat ding bigyang pansin na noong inatake ng Estados Unidos at Israel noong Pebrero, 28 tinamaan ng mga missile ang base ng IRGC at ang paaralan. Pero ang klinika sa pagitan nila ay hindi tinamaan at nanatiling buo. Ibig sabihin, pinili ang target ng pag-atake at malamang hindi layunin tamaan ang sibilyang pasilidad. Kung ang pag-atake ay ginawa ng mga puwersa ng Estados Unidos ng Amerika o ng Israel, maaaring umasa sila sa luma ng impormasyon o sadyang inatake nilang paaralan, iniisip na may iba pang bagay doon. Ngunit nananatili ang katanungan. Kung inanunsyo ng Iran ang paglikas sa mga paaralan ng alas 9:40 ng umaga at tumama ang misil ng alas 10:30 ng umaga, bakit hindi nailikas ang mga bata sa loob ng panahong iyon? Walang umako ng responsibilidad sa pag-atake sa paaralan 6 na araw matapos ang insidente. Naglabas lang ng pahayag ang Estados Unidos at Israel na iniimbestigahan pa ito. Sinisi ng Iran ang Amerika sa mga pangyayari. Nagpahayag din ng malalim na pag-aalala ang UN Komite para sa Karapatan ng Bata noong Miyerkules. Maglalagay ako ng ellipsis dito. Ibahagi ang opinyon at konklusyon ninyo sa comment sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription. Sa pamamagitan ng mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen, lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.